Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, 2 OFWs sugatan sa landslide sa Hong Kong. LTFRB nilinaw na walang taas pasahe ang magaganap sa PUVs. BND nilinaw na walang ugnayan ng kagawaran sa Embahada ng China ukol sa Gentleman's Agreement. Pagpaparehistro ng mga partidong lalahok sa 2025 BARM elections magsisimula na. Mga dating miyembro ng CCP-NPA terrorist sumuko sa Davao. BI, hinahalughog si Ferdinand Guerrero laban sa kasong isinampa ni Vong Navarro. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, inihayag ng Department of Migrant Workers o DMW na nasa 2 overseas Filipino workers o OFWs ang nasugatan sa naitalang landslide sa Hong Kong nitong weekend. Naganap ang landslide kasunod ng malakas na bagyo kung saan nagtamo ng injury sa binti at ulo ang mga OFWs na nooy kumukuha lamang ng larawan at video ng pinsala ng bagyo sa isang resort sa Sai Kung, New Territories. Bilang tugon sa pangangailangan, nagbigay na rin ang DMW ng paunang tulong pinansyal sa mga nasugatang Pinoy at patuloy na nakaantabay sa kanilang kondisyon habang nasa pagamutan. Sa ibang ahensya naman, alinsunod sa mga direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay pinangunahan ni Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa ang isinagawang task force meeting ng ahensya para sa bagong Urgent Care and Ambulatory Services o BUCAS centers. Layunin nitong magbigay ng sapat na akses sa mataas na kalidad ng primary, ambulatory at mga urgent care services sa pamamagitan ng pagtatatag ng 28 centers sa taong 2028 para sa 28 milyong pinakamahihirap na Pilipino. Ang nasabing talakayan ay binigyang diin ang kahalagahan ng mga bukas center na magbibigay ng mas pinahabang operating hours, pinalawak na mga serbisyo na lampas sa antas ng ospital, urgent ambulatory care rooms, mga mobile clinic na may mga laboratory service, telemedicine at regular na outreach services. Sa iba pang balita, pinangunahan ni First Lady Liza Marcos kasama si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa paglulunsad ng Pagsibol, isang programa ukol sa horticulture at urban agriculture kamakailan sa Makati City. Nagpahayag ang kalihim ng ahensya ukol sa posibilidad na mapalawak ng horticulture ang industriya ng agrikultura sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Dagdag pa rito, kanya ring binigyang diin na nararapat maging taunang programa ang Pagsibol. Ang Pagsibol ay isang 3 araw na kaganapan na naglalayong bigyang daan ng kaalaman, modernisasyon at pagbubuklod ng mga sektor na siyang tumutulong sa industriya ng agrikultura sa bansa. Upang bigyang pagkilala ang mahalagang papel ng mga babaeng hukom sa bansa, isasagawa sa ika-8 hanggang ika-10 ng Mayo ay ika-29 na Annual Convention Seminar at 2024 Asia Pacific Regional Conference ng Philippine Women Judges Association at International Association of Women Judges. Narito ang kabuuang ulat. Suportado ng Korte Suprema ang Philippine Women Judges Association o PWJA at International Association of Women Judges o IAWJ sa kanilang 29th Annual Convention Seminar at 2024 Asia Pacific Regional Conference sa darating na ika-8 hanggang ika-10 ng Mayo. Ang kaganapan ay bilang pagbibigay halaga sa mga kababaihang hukom na taguyod ng hustisya sa bansa. Bukod dito ay kinikilala rin ang kanilang mahalagang papel sa paghubog ng hudikatura at sa pagtataguyod ng panuntunan ng batas. Dagdag pa rito, ayon sa SC, PWJA at IAWJ,
itinataguyod din ng mga babaeng hukom ang gender-sensitive na paghatol na siyang nagpapalakas ng tiwala sa sistema ng hustisya. Dahil dito, sinabi rin nila na importante ang mabigyan sila ng kapangyarihan upang lubos na mapaunlad ang isang inklusibo at makatarungang lipunan. Samantala, pag-uusapan sa nalalapit na kaganapan ang pagiging patas, pagkakapantay-pantay at pagkakaisa ng kasarian at mga epektibong kagawian sa pagtugon sa mga isyong ito upang makagawa ng makabuluhang pagkakaiba sa loob ng legal na larangan at higit pa. Gaganapin ang kaganapan sa Philly Hotel, New Star Resort, Southern Properties, Cebu City, Cebu. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At dahil nagtapos na ang araw ng palugit para sa konsolidasyon, ay binahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na handang tumulong ang kagawaran sa mga driver na apektado. Ang kabuwang detalye alamin kay Danisa Lopez. Handa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na tulungan ang mga driver ng jeep na apektado sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP na isinusulong ng pamahalaan. Pahayag ni DSWD Assistant Secretary for Disaster Response Management Group, Irene Dumlao, dadaan ito sa masusing pagsusuri para matukoy ang kaukulang tulong na kinakailangan ng mga ito. Ang tulong na maiaabot ng kagawaran ay mga pagkain at tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS at Sustainable Livelihood Program o SLP. Matatandaan na hindi na pinalawig pa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang petsa ng palugit para sa PUV consolidation dahil kinakailangan na umano ito ng bansa. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Karagdagang ulat sa kasalukuyang modernisasyon sa Public Utility Vehicles o PUVs ay nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na walang mangyayaring pagtaas sa pamasahe. May ulat muli si Danisa Lopez. Binigyang linaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na walang pagtaas sa pamasahe ang magaganap sa gitna ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Pagbabahagi ni LTFRB Chairperson Teofilo Guadiz III, mananatili pa rin ang 13 pisong pasahe sa mga traditional jeep at 15 piso naman sa mga modern jeep. Dagdag pa niya, walang basehan umano ang taas pasahe dahil mayroon itong proseso na sinusunod kung saan mayroon ding mga konsultasyon kasama ang ilang mga ahensya ng gobyerno para pagdesisyonan bago ipatupad. Ang kadalasang sanhi ng pagtaas sa pamasahe na ayon sa petisyon ng mga transport group ay ang inflation at presyo ng langis kung saan pinag-aaralan muna ito bago aprubahan. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Para sa lagay ng panahon, tanging nagpapaula ng easterlies sa bansa. Partikular na apektado ng bahagyang maulap na papawiri na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat pagpulog ang Metro Manila at natitira pang bahagi ng bansa. Samantala sa ibang aspeto ng klima, nasa banayad hanggang katamtaman ng hangin at coastal water condition na nararanasan sa Northern Luzon at iba pang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. PCG nanindigang sumusunod lamang sa direktiba bunsod ng pambabatikos na duwag umano ang ahensya. PPA binahagi ang matagumpay na pagsasagawa ng MSAT para sa seguridad sa daungan. DND Secretary Gilberto Chodoro nilinaw na walang ugnayan ang kagawaran sa Embahada ng China ukol sa Gentleman's Agreement. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Naglabas ng pahayag nitong linggo si DND Secretary Gilberto Teodoro hinggil sa devious machination o ang gentleman's agreement ng Chinese Embassy para manipulahin ang diskurso sa issue ng West Philippine Sea. Narito ang ulat. Naglabas ng pahayag ang kalihim ng Department of National Defense o DND na si Gilberto Teodoro hinggil sa devious machination ng Embahada ng China sa Pilipinas. Nilinaw ng kalihim nitong linggo, 5 ng Mayo, na ang anumang insinuasyon na ang kagawaran ay partido sa anumang gentleman's agreement ay walang katotohanan. Anya, isa itong mapanlinlang na pakanan ng China sa pamamagitan ng kanilang embahada sa Maynila. Giit pa ni Teodoro, hindi nito pinahihintulutan ng anumang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng DND at ng Chinese Embassy mula noong nag-courtesy call si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian ilang araw matapos itong maupo sa pwesto. Sa naturang courtesy call, walang naging talakayan o briefing sa anumang gentleman's agreement o new model na taliwas sa mga pahayag ng Chinese Embassy. Samantala, ayon pa kay Teodoro, layon ng pahayag na ito na makabuo ng kamalayan sa mga mamamayan hinggil sa pagtatangka ng China na isulong ang isa pang kasinungalingan upang hatiin ang panig ng mga Pilipino na siyang magpapalakas sa presensya at pagkilos nila sa exclusive economic zone ng bansa. Kaya't mariing paalala ng kalihim sa mga mamamayan, media at komunidad sa ibang ibayo na mag-ingat sa mga pamamaraan ng China alinsunod sa pagsulong ng sarili nitong mga interes. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Karagdagang detalye, itinanggi ng ilang ahensya ng gobyerno ang kamakailang pahayag ng Embahada ng China sa umano'y new model ukol sa Ayungin Shoal na napagkasunduan umano ng Pilipinas at China. Nilinaw naman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang planong gumamit ng water cannon ang pamahalaan bilang tugon sa nangyayaring tensyon. May ulat si Francis Riodique. We have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive, I will have to call them weapons. It is not the mission of our Navy, our Coast Guard, to start or to increase tensions. Their mission is precisely the opposite, is to lower tensions. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa usaping paggamit ng water cannon ng barko ng Pilipinas bilang tugon sa pangaharas ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Pagigit niya, wala umanong balak ang pamahalaan na mas pataasin ang tensyon sa naturang issue. Matatanda ang binomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang barko ng Pilipinas na BRP Bagakay, na ayon sa PCG, tinatayang 2 milyon hanggang 3 milyong piso ang halaga ng pinsala. Samantala, kamakailan ay binunyag umano ng Chinese Embassy ang umano'y new model o kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay ng pinag-aagawang teritoryo. Kasama umano sa nasabing kasunduan ang Department of Foreign Affairs, Armed Forces of the Philippines at National Security Council. Ito ang isiniwalat ni National Security Council Secretary Eduardo Año. Ayon sa kalihim, lumikha umano ng group chat ang Chinese Embassy kung saan kasama ang ilang mga piling mamamahayag. Dito na umano inihayag ang nasabing kasunduan kung saan ang embahada mismo umano ang nagtatanong ng kanilang mga sinasagot. Pagigit ni Anyo, nililin lang umano ng Chinese Embassy ang mga mamamahayag ng mga maling impormasyon sa pamamagitan ng scripted na istorya. Samantala ay tinanggi din ng Department of National Defense at DFA ang nasabing kasunduan. Ayon kay DND Secretary Gilberto Teodoro, wala umano itong katotohanan at inilarawang charade lamang ito ng China upang bigyan ng excuse ang iligal na presensya nito sa West Philippine Sea. Samantala, nanindigan din ng Department of Affairs na hindi isinuko ng ahensya ang karapatan ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at hindi pumasok sa inihayag na kasunduan kasama ang China. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Kaugnay pang balita, nanindigan ng Philippine Coast Guard na sumusunod lamang ang ahensya
at hindi ito duwag. Ito ay kaugnay ng mga pambabatikos na duwag umano ang ahensya na gumanti sa pambobomba ng mga barko ng Chinese Coast Guard. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, J. Tariela, nirerespeto umano ng ahensya ang desisyon ng Pangulo. Hindi rin umano hahayaan ng PCG na magkaroon ng palusot ang China na mas pataasin pa ang tensyon at magpadala ito ng mga warship. Nitong kamakailan lang ay nagsagawa ng Humanitarian and Disaster Response Interagency Training ang Naval Forces Southern Luzon o NAVFORSOL Philippine Navy sa Rawis, Legazpi City at sa BFP Special Rescue Force sa Kawakawa Hill, Ligao City. Ang nasabing pagsasanay ay sumentro sa iba't ibang mga talakayan at demonstrasyon ukol sa collapse, structure search and rescue, firefighting procedures at introduction to incident command system. Ayon sa Philippine Navy, layo nitong bigyan ng mga kinakailangang kasanayan at kaalaman ang NAVFORSOL Search, Rescue and Response Team upang epektibong tumugon sa mga sakuna at magbigay ng tulong sa oras ng pangangailangan. Samantala, ibinahagi ng Philippine Ports Authority o PPA ang kamakailang Maritime Security Awareness Training o MSAT para sa seguridad sa mga pantalan at daungan. Ito isinagawa ng Misamis Occidental Ozamis Port Management Office para siguraduhin ang kaligtasan sa mga pantalan at pahusayin ang abilidad ng mga bantay seguridad. Tinalakay din dito ang International Ship and Port Facility Security Code o ISPS at mga protocol kung saan nilahukan ito ng mga tauhan mula sa Advanced Forces Security at Smart Guard Security Agency. Balitang halalang Bangsamoro. Magsisimula na sa susunod na linggo, ika-15 ng Mayo, ang pagpaparehistro ng mga partidong sasali sa 2025 Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Polls. Ito ay alinsunod sa Resolution 10984 kung saan nakatakdang maghain ng petition for registration o accreditation ang mga regional parliament political parties hanggang ika-7 ng Hunyo ngayong taon. Sa kabilang banda, para naman sa mga gustong tumakbo sa Bangsamoro Polls, binibigyan ng Commission on Elections ang mga ito ng hanggang katapusan ng Agosto para makapaghain ng kanilang manifestation of intent to participate in the parliamentary elections. Sa iba pang kaganapan, pumalo ng 88.6 billion pesos na halaga ang naitalang non-tax revenue ng pamahalaan mula sa mga government-owned and controlled corporations. Pagtitiyak naman ng Administrasyong Marcos, mapupunta ang pondo sa mga proyekto at programang mapapagaan ang buhay ng mga Pilipino. Para sa detalye narito si Francis Riodique. Bukod sa mga binabayarang buwis ng mga Pilipino, kasama rin sa pinagkukunan ng pondo ng pamahalaan ang kita ng mga GOCC o ang mga government-owned and controlled corporations. Kasama ito sa ilalim ng non-tax revenue ng gobyerno. Sa kasalukuyan, umabot na sa 88.6 billion pesos ang koleksyon ng pamahalaan mula sa 47 GOCC. Ito ang inanunsyo ni Department of Finance Secretary Ralph Recto sa pagdiriwang ng GOCC Day sa Philippine International Convention Center o PICC na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Secretary Recto, ang kabuang naitalang koleksyon ay 11 beses ang itinaas kung ikukumpara sa naging datos noong nakaraang taon. Kaya naman kinilala sa nasabing programa ang naging kontribusyon ng bawat korporasyon. Nanguna ang Land Bank of the Philippines bilang may pinakamataas na revenue dahil sa mahigit 32 billion pesos nitong itinurn over. Pumangalawa naman ang Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC na may mahigit 10 bilyong piso. At pangatlo ang Bangko Sentral ng Pilipinas na may mahigit 9 bilyong pisong revenue. Paglilinaw ni Secretary Recto, ang kontribusyon ng mga GOCC ay makatutulong sa pagpapagawa ng 1,600 kilometers ng farm-to-market roads,
pagpapatayo ng 8,000 silid-aralan, pagsasagawa ng 25,000 hectare land irrigation project at pagbibigay ng 1 buwang libreng dialysis at chemotherapy sa mahigit 200,000 may sakit sa bato at 50,000 may sakit na cancer. On the part of the DOF, we assure you that all these contributions will be managed judiciously with utmost transparency and accountability. We will not leave any room for incompetence and corruption. Kumpiyansa naman si Pangulong Marcos na ang pondong ito ay babalik din sa taong bayan bilang mga programa at proyekto na siyang magpapagaan umano sa buhay ng mamamayang Pilipino. To put it in the proper perspective, the dividends are not being remitted to the government to be stored, but to help the people. For after all, they are the GOCC's true stakeholders. Your remittances will not only allow our economy to recover, but it would help cut our borrowings and lessen the pressure to inflict higher taxes on the people. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Ilang Q-citizens sasailalim sa fish farming project ng lungsod. Mga dating miyembro ng CCP-NPA terrorist sumuko sa Davao. BIFSU inaresto ang puganteng Amerikanong sangkot sa kasong may kinalaman sa mechanical security device. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Pinangunahan ng Army Operating Troops ng 25th at 60th Infantry Battalion ang pagsuko ng 8 CCP-NPA terrorists o CNTs nitong nagdaang buwan ng Abril sa mga lugar ng Davao de Oro at Davao Oriental. Ang mga nasabing CNT surrendery ay nagmula sa Dismantled Guerrilla Front 33, Dismantled Pulang Bagani Command 5, Dismantled Regional Headquarters ng Southern Mindanao Regional Committee at Dismantled Guerrilla Front 2. Samantala, 5 high-powered firearms at 4 na improvised explosive devices naman ang kasabay na isinuko ng mga ito. Sa iba pang kaganapan, sasabak sa training at seminar ang ilang mga Q-citizens na lalahok sa fish farming project ng lungsod na gaganapin sa Quezon City Hall, Laguna. Kaugnay nito ay puspusan na ang paghahanda ng mga tauhan ng Quezon City General Services Department para sa proyektong ito. Makakatuwang ng General Services Department ng lungsod ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Bilang wanted sa mga otoridad ng Texas sa Estados Unidos dahil sa pagkakasangkot sa krimen, inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang Amerikanong pugante nitong kamakailan lang sa lungsod ng Pasay. Para sa karagdagang detalye, tunghayaan ang ulat ni Jade Buhoy. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang puganteng Amerikano dahil wanted ito sa mga otoridad ng Texas sa bansang Estados Unidos. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinco, ang pugante ay inaresto sa Rojas Boulevard. Kaugnay ang operatiba ng Fugitive Search Unit o FSU. Ang nasabing pugante ay kinilala bilang si Michael Aphrodite. Inaresto dahil sa hiling ng US Embassy sa Maynila ukol sa krimeng pagmamay-ari ng mga criminal instrument o mechanical security device. Sa kasalukuyan, ang arestado ay nakadetina sa BI Warden Facility ng Camp Bagong Diwa sa Taguig para sa kanyang nalalabing deportasyon. Ukol kay Tansinco, nabibilang na rin sa listahan ng blacklisted at pinagbabawal na ring makabalik ng bansa si Aphrodite. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.
Sa kaparehong ahensya, inihayag ng Bureau of Immigration o BI na mayroong kasalukuyang derogatory record ang nasasakdal na si Ferdinand Guerrero na siya ring sangkot sa kasong isinampa ni Bong Navarro ukol sa serious illegal detention. Para sa karagdagang impormasyon, may ulat muli si Jade Buhoy. Kamakailang inilantad ni Bureau of Immigration o BI Commissioner Norman Tansinco ang tala ng ahensya ukol sa kasalukuyang kasong kinasasangkutan ni Ferdinand Guerrero mula noong taong 2014, kung saan naghain ng warrant of arrest galing sa Regional Trial Court ng Pasig. Dito nagpahayag si Tansinco na sa oras na mamataan si Guerrero sa kahit saang daungan, nararapat na agarang itong maitungo sa mga otoridad. Bukod sa kinabibilangang alert list ni Guerrero, kasama rin ito sa Active Immigration Lookout Bulletin na inisyu 10 taon na ang nakalipas. Ayon kay Tansinco, wala umanong tala ng kasalukuyang pagbiyahe sa bansa ni Guerrero, ngunit naninindigan itong tugisin ang nasasakdal. Si Guerrero ay isa sa mga nasasakdal sa kasong isinampa ni Bong Navarro taong 2014, kasama ang iba pang mga arestado na sina Cedric Lee, Denise Cornejo at Simeon Ras, na nahatulang nagkasala laban sa kasong isinampa bunsod ng insidenteng pambubugbog at pagtangkang pagkitil kay Bong Navarro. Sa kasalukuyan, nananatiling malaya pa rin si Guerrero at pinaghahanap na ng mga otoridad. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, 2 OFWs sugatan sa landslide sa Hong Kong. LTFRB nilinaw na walang taas pasahe ang magaganap sa PUVs. BND nilinaw na walang ugnayan ng kagawaran sa Embahada ng China ukol sa Gentleman's Agreement. Pagpaparehistro ng mga partidong lalahok sa 2025 BARM elections magsisimula na. Mga dating miyembro ng CCP-NPA terrorist sumuko sa Davao. BI, hinahalughog si Ferdinand Guerrero laban sa kasong isinampa ni Bong Navarro. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.